Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ay sumainyo po ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Ngayon po ay araw uli ng Miyerkules at ang inyong pong lingkod ay muling naatasan para maging instrumento na maibahagi ang salita ng Diyos. Okay, so sa umaga pong ito ay ang nais ko pong ibahagi ay pinamagatan pong implementation of requirements. Dahil ngayon pong panahon na ito ay panahon kung saan tayo po ay dumadanas ng sabihin nating hindi pangkaraniwang pangyayari, at sa ganitong panahon mayroon po tayong mga requirements na kailangan ginagawa natin bilang pag-iingat sa ating mga sarili. Okay, at samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin sa ating pong pagsisimula. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus muli ay kami ay lumalapit sa iyo sa umagang ito na patuloy na nagpapasalamat, patuloy na dinadakila ang iyong pangalan, patuloy na pinaparangalan ng iyong pangalan. Salamat o Diyos sa patuloy na pagkakataon na kahit sa ganitong panahon, Panginoon, ay meron pa rin kaming kalayaan para ang iyong salita ay aming pong maibahagi. Ang iyong mga salita ay patuloy po naming makuha kung ano ang mensahe mo sa bawat isa sa amin. Kaya sa oras na ito, sa araw na ito, ay kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat. Minsan ba at humihingi kami ng tawad sa anuman po kami nagawa na isip at salita na hindi nagbigay ng kuluguran sa iyo. Samahan niyo po kami sa oras na ito, at ang lingkod mo itago mo sa iyong likuran na ikaw lamang, Panginoon, Banal Espiritu ang magsalita. At hayaan mo ikaw ang makita, Panginoon, hindi ang kainanakan namin. Panginoon, sa iyo lang puri na kailangan pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Magandang umaga pong muli sa inyo mga kapatid ko. At gaya po ng nasabi ko na ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong implementation of requirements. Bakit po kaya implementation of requirements? At nasabi ko rin po kanina na ngayon po ay panahon ng pandemic na kung saan tayo po ay napakatagal na sa ganitong kalagayan na tayo ay talagang most of the time nasa loob tayo ng bahay. At dahil nga pandemic ay may mga requirements tayong dapat gawin para maingatan ang ating mga sarili. Okay? So, ngayon pong umaga ay base doon sa title po na sinabi ko, gusto ko pong basahin yung ating pong teksto. Ito po ay matatagpuan sa Mateo chapter 6 verse 1. Ang sabi po doon, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no rewards from your Father in heaven. Amen po. So, iugnay ko po yung pong title na to at yung pong ating teksto doon sa panahon natin na dinadanas, okay, sa kasalukuyan. At katulad ng sabi ko po kanina ay ang focus ng ating pong pag-aaralan ay yung pag-implement or implementation of requirement. At dahil nga po pandemic, okay, tayo po ay nasa panahong talagang masabi ko talagang delikado, ay meron tayong mga requirement na kinakailangan gawin upang tayo ay maging ligtas sa bawat oras, lalo na kung tayo po ay lumalabas. At dito sa mga requirements na ito ay iniugnay ko po yung sitwasyon natin ngayon doon sa requirement naman ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Okay? So kung sa panahon ngayon tayo po ay nagsasuffer dahil sa pandemic at may requirements na kailangan gawin sa ating mga katawan, doon naman po sa requirement bilang tayo mga Kristiyano at requirement ng Diyos bilang tayo mga Kristiyano, ay nais ko rin po
ibahagi. So, kumbaga, iniugnay ko yung pandemic na requirement doon sa God's requirement. Amen po? Okay. So, alam ko po sa panahon ito ay pag lumabas tayo ng ating tahanan, ay wala na tayo marahil makikita, siguro pailad-ilan lang, na ang mga tao ay may suot na number 1. Okay, yan, number 1 requirement, ano po yon? Merong face mask. Diba? May mga nakatakip sa ilong at sa bibig. Bihira na makikita natin, kahit bata, meron siyang takip. Ano pa yung pangalawang requirement? Required na rin na kailangan magsuot ng face shield. Okay? Ako po ay nakailang linggo na ako na pumapasok sa opisina sa aming sa training, kasi ako po ay nagtitraining ulit. At required, hindi ako pwedeng pumasok o hindi kami pwedeng pumasok sa building hanggang wala kami o kung wala kami suot na face mask at saka face shield. Okay? So yun, pangatlo ay kailangan meron tayong dalang disinfectant. Diba? Kailangan may baon ka laging alcohol sa bulsa mo. At maya kailangan mo kasi magpunas, mag-spray sa kamay dahil yung mga nahawakan mo marahil sa sasakyan o sa toilet, sa pinto, ay kailangan lagi ka sa ballpen, kailangan meron kang ginagawa, no? Napakalaking parte po yon. At ang sunod ay number 4 ay ano pa? Ano pa yung kailangan natin sa panahon ito? Vitamins. Okay? Sinasabi po yan ng mga doktor na kailangan tayo ay malakas ang katawan. Kailangan tayo malusog. Kailangan tayo ay talagang kailangan mag-take ng vitamins dahil kailangan mapalakas ang katawan natin sa immune system. So, number 4 po yun. At number 5 na last natin ay ano pa? Pandemic ngayon at ang isang kailangan na dapat meron tayo sa katawan o nakasabit sa katawan, ano pa yon? Quarantine pass. Dahil kapag wala kang quarantine pass, posible kapag nakita ka ng barangay nyo, pag nakita ka sa labasan na wala kang suot, pwede kang sitahin nila. Okay, so meron po tayong, nabanggit ko po ay 5, face mask, face shield, disinfectant, vitamins, at quarantine pass. Okay. Sa 5 ito ay gusto ko pong i-ugnay ito doon sa requirement naman ng Diyos bilang mga Kristiyano. Lalo na sa panahong ito. Okay? So, ganito po yon. So, sabi po sa number 1 ay kailangan nating merong face mask na suot. Paglalabas tayo ng bahay. Magastos nga lang kasi may kailangan mo nagpapalit ka ng face mask. Isang gamit lang, tapon. Kung marami kang face mask na pwedeng labhan, okay lang. Pero pag wala, may pilitan kang bimili at may araw-araw magpapalit ka. Okay, so number 1 po ay face mask. Ano po yung kaugnayan nito o kung iuugnay natin sa buhay espiritual? Ano unang o requirement ng Diyos sa ating mga Kristiyano? Okay? Sabi po doon sa Mateo chapter 24 verse 14 na sabi po doon. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Amen po? So, sabi po doon ay kailangan yung salita ng Diyos ay patuloy na may proclaim, patuloy na may palaganap. Kahit sa panahong ito. Hindi po pwedeng dahilan dahil pandemic, hindi matutuloy. Hindi
Hindi dahil pandemic ngayon, dahil ngayon ay nasa ganitong sitwasyon tayo, ay hindi na kailangan ituloy ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, ang pagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi hadlang na tayo po ay merong face mask. Kailangan tuloy, kahit ikaw ay may face mask, tuloy, kahit may pandemic, tuloy na maipahayag ang salita ng Diyos. Amen po. So, yun po yung number 1. Yun po ang number 1. Number 2, ano pa? Face shield. Okay? Ano po ba ang tinatakpan ng face shield? Number 1, tinatakpan niya kasi yung mata mo. Kasama na yung ngayon yung buong mukha mo. Okay? Ngayon, ano po? Kung iugnay ko ito doon sa ating o sa requirement ng Diyos sa atin bilang mga Kristiyano sa panahong ito. Ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang sabi doon, all scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Ano pong ibig ko sabihin? Sa panahong ito, hindi pwede maging hadlang na may suot tayo face shield. At natatakpan ang ating mata, lumalabo ang ating paningin dahil meron tayong face shield. Sa panahong ito, kahit may pandemic, tuloy ang pag-aaral, ang pag-share ng salita ng Diyos. Tuloy ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po dapat nahahadlangan. Hindi po dapat nahahadlangan. Kaya nakakatuwa yung programa po ng ating iglesia na tuloy-tuloy. Napakasipag po ng ating mga pastors. Yung mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Tuloy-tuloy ang pagbabahagi, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Amen po. Number 3. Ano po yung sinabi ko kanina? Number 3 ay disinfectant. Ano ba yung tulong ng disinfectant? Ngayong pandemic, pag lumabas ka, kailangan mong meron kang dalang alcohol. Bakit? Kasi oras-oras kailangan mo talaga mag-spray para matanggal yung kung mayroong virus sa iyong kamay na nahawakan mo, kailangan meron ka talaga. At ano ba yung purpose ng disinfectant o ng alcohol? Para matanggal yung virus sa katawan mo. Ngayon, i-connect natin naman sa requirement ng Diyos. Ano naman ang requirement ng Diyos? Repentance. Forgiveness of sins. Amen po ba? Dahil baka hindi po natin napapansin, lalo na yung mga maliliit-liit na nagagawa nating kasalanan, ay iniisip natin, maliit lang naman yan, hindi na kailangan ihingi ng tawad sa Diyos. Amen po? Baka puno na ng virus. Puno na virus. At kailangan po natin ng disinfectant. Ano po? Para malinis ang ating katawan, para malinis ang ating buong pagkatao, malinis ang ating isip, ang ating puso, kailangan po natin repentance. Amen? Sa Luke chapter 24 verse 47, sabi po doon, and that repentance and forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Amen po ba? So, sa panahon ngayon na pandemic, panahon na nagsasuffer ang bawat isa sa atin, ay ini-encourage ko yung bawat isa na dapat lagi po tayong aware sa ating mga sarili. Lagi po tayo dapat nagdi-disinfect ng ating buong pagkatao. Katulad sabi ko kanina, baka mamaya maliliit na bagay lang yan. Pero yung maliliit na bagay na nagagawa natin, na binabaliwala natin para ihingi ng tawad sa Diyos, ang mangyayari sa atin, puno na virus. Kailangan natin ng disinfect. At kailangan natin humingi ng tawad sa Diyos. Kailangan din natin magpatawad kung
humihingi ng tawad sa atin. Dahil hindi tayo patatawarin ng Diyos kung tayo mismo hindi naman tayo marunong magpatawad. Amen po. So yun po ang number 3. Okay, number 4. Ang sabi ko kanina, ang number po ay ano pa? Vitamins. Kailangan natin sa panahong ito na may vitamins. Nagtitake tayo ng vitamins para lumakas ang ating katawan. Nagtitake tayo ng vitamins para malakas ang ating immune system. Kung iugnay naman natin to sa ating spiritual na buhay, ano naman ang kailangan natin? Kailangan pong kahit sa ganitong panahon, lumalago po tayo spiritually. Kahit sa ganitong panahon, hindi pwedeng hadlang ang sitwasyon, ang nangyayari sa kasalukuyan para tayo bilang mga Kristiyano ay hindi lumago at hindi maka-encourage sa bawat isa. Amen. Romans chapter 1 verse 12, sabi po doon, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine. Kahit nandito na sa loob tayo ng bahay, maging encouragement ang buhay ng bawat isa sa atin sa ating mga kasambahay. Kailangan lumalago po tayo. Kaya maganda nga yung nangyayari po, meron tayong prayer sa tanghali at sa gabi. Kami po yung panggabi na alas 7 namin ay kasama na doon yung aming Bible study. Umiikot ang aming schedule sa bawat isa sa amin. So, yun ang aming rotation. So, patuloy ang paglago. Dapat lahat po tayo patuloy na lumalago sa spiritual na buhay. Okay, sabi po doon sa Matthew chapter 5 verse 15 to 16, sabi po doon, nor do people light a lamp and put it under the basket, but on the stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Amen po. So, kapag tayo po ay patuloy na lumalago, magiging kalakasan po tayo ng bawat isa. Magiging makaka-encourage po tayo sa bawat isa, sa mga kasama mo sa iyong sa iyong kasambahay. Kaya tuloy lang po tayo. Tuloy lang po. Sunod ay number 5. Ano po yung number 5 natin? Quarantine pass. Dito sa amin, talagang naka-required. Talagang meron kami quarantine pass. Paglalabas, pupunta ng palengke, pupunta kami mag-grocery, kailangan may dala kami o may nakabitin na quarantine pass. Amen. Ano po ba ang purpose ng quarantine pass? Para pag lumalabas ka, hindi ka mag-aalala na may sisita sa iyo kasi required. Parang sa lahat ng pupuntahan mo, o pwede kang lumabas dahil meron kang quarantine pass. So kung ikukumpara naman natin o iuugnay natin sa requirement ng Diyos bilang mga anak ng Diyos, ano naman po yung ating pass na kailangan? Na paglalabas tayo, meron tayong, ganun tayo, taas noong lalabas, walang iniisip. O pinapangambahang may sisita sa'yo. Ano po yun? Sa Kristiyano, ang ating quarantine pass, prayer. Sa ganitong panahon, paglabas mo, alam mo, hindi natin nakikita kung sino yung ating kaaway. Kailangan marunong po tayong manalangin. Huwag po natin babaliwalain yung pananalangin bago ka lumabas ang tahanan. Upang paglabas mo ng pintuan ng iyong tahanan,
lalampasan ka lang ng pandemic. Lalampasan ka lang ni COVID. Hindi ka papansinin. Bakit? Kasi tayo covered ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya napaka-importante po ito. Napaka-importante. Sabi po doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, sabi po doon, for we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic power over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Hindi natin sila nakikita. Pero kung tayo ay nananalangin, kahit sila pahara-hara dyan sa ating daraan, sila ang tatabi. Sila ang lalayo. Dahil tayo ay balot ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po, yan lang yung aking pinangahawakan. Malimit kami lumalabas, lalo na ngayon ako pumapasok. Prayer talaga. Prayer talaga. Amen po? So, yun. Bilang conclusion ay gusto ko pong balikan yung text natin. Sabi po doon sa Matthew chapter 6 verse 1. Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no rewards from your Father in heaven. So ano pong connection nito doon sa ating pong pinag-aralan sa mga requirements na to, sa requirement ng Diyos sa ating mga buhay? Nasabi po doon ng talata ay maging o mag-iingat tayo na sa paggawa natin sa ating mga sarili o pag-practice ng righteousness ay gagawin natin to para ipakita lang sa mga tao. At sabi ng Diyos, kung gagawin mo to para ipakita lang sa mga tao, walang reward tayong matatanggap sa langit. Amen? So kung tayo po ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, kung tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, kung tayo po ay humihingi ng tawad kapag tayo nakakasala, kung tayo po ay nagpapalakasan, kung tayo po ay nananalangin, lahat pong ito ay gagawin natin for the glory of God. Hindi para ipakita sa tao, oo. Amen po ba? Nakukuha niyo po yung ibig kong sabihin. So, yun po. So, tandaan po natin yung requirement ng Diyos. Kung ang pandemic, kung sa panahon natin na ngayon na pandemic ay may requirement, ang gobyerno, ang Diyos din po ay may requirement bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen po. So, magandang umaga po uli sa inyong lahat. I hope and I pray na tayo pong lahat ay nasa maayos na kalagayan. Mag-ingat po tayo mabuti. At naniniwala po kung matatapos na po ito. Na tayo muling makikita-kita. Salamat po sa Diyos sa muling pagkakataon na ako po ay naging bahagi ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang glory po ay sa Diyos lamang. Sa Diyos lamang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Sa oras na ito, minsan pa ay ikaw lamang yung aming pinapupurihan. Ikaw lamang, ang iyong pangalan lamang aming tinataas. Sa panahong ito, O Diyos, na kami ay patuloy pang dumaranas ng kahirapan sa bunga ng pandemic na kumakalat sa aming kapaligiran. Kasabay naman ito, Panginoon, ay patuloy namang pinapalakas mo ang aming buhay espiritual. Salamat sa iyong
minsan pang paalala mo sa amin na kung ang panahong ito ay merong requirement kaming ginagawa para ingatan ang aming mga katawang pisikal. Ganon din naman, Panginoon, ay tinuro mo sa amin, pinaalala mo sa amin sa oras na ito, sa araw na ito, na meron din kaming o meron ka ring requirement na kailangan namin gawin upang kami naman, Panginoon, spiritual na buhay namin ay amin din maingatan bilang paghahanda namin sa iyo. Pagbabalik. Salamat o Diyos sa mga salita. Salamat o Diyos. Palain mo ang buhay ng bawat isa. Ang glory, Panginoon, ay tanging sa iyo. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, mga kapatid ko. Naway tayo po'y magkita-kita. Again. Glory to God. Goodbye.